Ang inaasahan ni Veronica na ilalabas siya ng kanyang mommy at daddy sa kulungan ay hindi nangyari. Bankrupt na ang mga Zamora at umaasa na lang sila sa kayamanan ni Valeria na medyo malabo na rin. They only have enough to survive but they can't afford luxurious life anymore. Desido na si Madam Glamorosa na ay pakulong si Veronica. Gusto niyang parusahan ito at nang magtanda sa loob ng kulungan. Sa lahat ng mga nangyayari, ang pinakamasaya ay si Melinda. Revenge satisfied talaga siya kay Veronica. But failed siya kay Elena. Tinutuo nga ni Madam Glamorosa na she's watching. Bawat galaw ni Melinda ay may mga nakasunod sa kanya na mga maids o di kaya mga guards. Naiinis na siya kay Madam Glamorosa pero hinayaan niya lang ito. Wala pa naman siyang balak na kumilos sa ngayon. Kaya ngumumuti ang mga mata ni Madam Glamorosa kaka-watch niya. Samantalang sina Elena at William ay hindi mo mapaghihiwalay sa sobrang kaswitan. Tulad ngayon habang kumakain ay ang sweet lang ng dalawa at walang pakialam sa paligid nila. Natutuwa naman sina Madam Glamorosa at Ricardo sa kanilang nakikita. Masaya ang kanilang anak at apo na lang ang kanilang hinihintay. Si Melinda na laging nasa mansion ng mga Del Fierro ay doon na kumakain mula umaga hanggang gabi. Kulang na lang matulog siya kina Elena. Malambing na sabi ni William habang sinusubuan si Elena. Kinain naman ni Elena ito. Liam, favorite mo ito. Open your mouth. Si Elena naman ang samubo kay William. Bakit hindi kayo mag-file ng leave at mag-honeymoon? Tanong ni Madam Glamorosa at muntik nang mabilawkan si William. Mommy, sigaw ni William habang inuubo. What? Is it a nice suggestion? Elena. Tanong ni Madam Glamorosa kay Elena. Pinamulahan naman ng mukha si Elena. Nahihiya siya. At hindi ito nakaligtas kay Melinda. Don't tell me that she's still a virgin. Tanong ni Melinda sa kanyang isipan. Napangisi siya ng makumpirma ang hinala. Nag-blush si Elena at nahihiya ito. That means ay wala pang nangyayari sa kanila ni William kahit matagal na silang mag-asawa. At gumana na naman ang kanyang isipan na may masamang binabalak. Napawi ang kanyang ngiti nang makitang nakatingin si Madam Glamorosa sa kanya. What's funny? Seryosong tanong ni Madam Glamorosa. Napatingin naman sina Elena at William kay Melinda, habang si Ricardo ay tahimik lang na kumakain. Natuwa lang ako para kina Elena at William. Tama si Madam Glamorosa, bigyan niyo na sila ng apo best para may mga maliliit na Elena at William na maghahabulan dito. Mahabang paliwanag ni Melinda na ewan kung kinagat ba ni Madam Glamorosa. Nako best, mommy, wala akong masabi, nakatawang sabi ni Elena. Mom, nahiya tuloy si Elena. Madami pa kaming inaasikaso sa hotel. Kapag lumuwag na ang schedule namin ay baka pwede na kaming mag-honeymoon. Nakangiting sabi ni William habang nakatingin kay Elena. Mas lalong nag-blush si Elena dahil sa lagkit ng pagkakatitingin ni William sa kanya. Liam, hinamplas ni Elena si William sa balikat. Ang saya na kanyang nadarama ay napalitan ng biglang sumingit ang maid na may kasamang bisita sa kanyang likuran. At ito ay walang iba kundi ang daddy ni Elena. Napawi ang ngiti ni Elena at umayos sa kanyang pagkakaupo. Lorenzo, nagtatakang tanong ni William. Sorry to bother you all. Madam Glamorosa, pwede ba kitang makausap? Magalang na tanong ni Lorenzo. Dahil sa dami ng mga problema ay napanot na nga ito at nagkabigot pa. Wala na siyang oras ni pag-ahit. Pinipilit niyang iligtas ang kanyang pinaghirapan na negosyo pero wala. Lugmok at na-bankrupt na siya ng tuluyan. At ngayon ay mahirap para sa kanya na ilabas sa kulungan si Veronica. He has no choice but to lower his pride and beg for the freedom of his daughter. You can say what you want to say, walang ganang sagot ni Madam Glamorosa. But, alanganin na sabi and Lorenzo, can we talk somewhere else? Yung tayong dalawa lang, pakiusap ni Lorenzo. You can talk freely in here, Lorenzo. No worries, I want them to hear what you want to say. Especially your daughter. Napatingin si Madam Glamorosa kay Elena. Napayuko naman si Elena. Hanggat maaari ay ayaw niya nang makipag-ugnayan pa sa mga Zamora but she's curious kung ano ang sadya ng kanyang daddy. Well, I'm here to beg for my daughter's freedom. Sabi ni Lorenzo. Napangisi ng lihim si Melinda. This will be a great conversation. Excited na hiyaw ni Melinda sa kanyang isipan.
Napataas naman ang mukha si Elena at napatingin kina Madam Glamorosa at William. Ang buong akala niya ay nakalaya na si Veronica sa kulungan. You heard it right, Elena. I'm sorry na hindi ko pinalampas ang panggugulo ni Veronica. She needs to be punished. Mabilis naman na paliwanag ni Madam Glamorosa. I'm sorry, Lil, I didn't know. I thought na nakalaya na si Veronica. Paliwanag naman ni William. It's okay, Liam. Ayaw ko nang makipag-ugnayan pa sa mga Zamora. Mas lalo na kay Veronica na hinamak ang burol ni Mama. Final na ang desisyon ni Elena. Ayaw niya nang maging Zamora, ni hindi siya itinuring ng mga ito na miyembro ng pamilya. Pati ang kanyang mama ay katulong parent ang pagtrato ng mga ito kahit namatay na. Kaya hinding-hindi na muling lalambot pa ang puso niya sa mga Zamora. How can you say that to your sister? Galit na tanong ni Lorenzo. I can say whatever I like to say. Si Veronica ay walang galang kay Mama hanggat mamatay ito. She deserves it, matapang na sagot ni Elena. Nadama niya ang paghawak ni William sa kanyang kamay. It brings comfort and confidence on her. She's your sister. Nagdurusa na si Veronica ngayon. Elena, sabi ni Lorenzo. Nagdusa din kami ni Mama sa mansyon ng mga Zamora pero wala kaming reklamo. Matigas na sabi ni Elena. At kailanman ay hindi ako itinuring na kapatid ni Veronica. How can I treat her as a sister? Galit na tanong ni Elena. Nag-iba ka na, Elena. Hindi habang buhay na magbubuhay mayaman ka. Medyo napataas ang boses ni Lorenzo. Ibang-iba na si Elena at wala na itong galang sa kanya. Mind your voice, Lorenzo. Ikaw lang ang nakikiusap na siya panggalit. Saway ni Madam Glamorosa sa kanya. Ngayon ay alam na ni Lorenzo kung saan nagmana si William. Mana ito sa mommy niya. Tingin pa lang ni Madam Glamorosa ay para ka nang binabaril. You're wrong, Lorenzo. I will make sure na magbubuhay mayaman si Elena for the rest of her life. I will not make her suffer life what you did to her. Seryosong sabi ni William. Si Melinda at Ricardo ay patuloy lang na kumakain. Pero nasisiyahan si Melinda kapag may gulo sa pamilya ni Elena. Ha! Don't be so boastful, William. Babagsak Karen. Galit na sigaw ni Lorenzo. You should leave. Kung ayaw mo madagdagan ng ilang taon ang sentensya ng anak mo. Galit na sigaw ni Madam Glamorosa. Baka naman, gusto mong mabulok habang buhay si Veronica sa bilangguan. Tanong ni Madam Glamorosa. Biglang natakot si Lorenzo at kinalimutan ang pride. Mas importante ang kalayaan ng anak niya. I'm sorry, nadala lang ako ng emosyon. Lately ay patong-patong na problema ang hinarap ko. I'm sorry, Elena. Madam, palayain niyo na si Veronica. Please, paliwanag at pakiusap ni Lorenzo. Nakayuko ang ulo nito habang nakatayo. Tanda ng kanyang pagrespeto. Walang masabi si Elena. Hahayaan niya na lang si Madam Glamorosa ang magdesisyon sa bagay na ito. Kapatid niya si Veronica pero hindi pa niya ito napapatawad sa ginawa nito sa burol ng kanyang mama. My decision is final, Lorenzo. Just get a lawyer for Veronica para matulungan siya. I will never let her out, she must follow the law. Seryosong sabi ni Madam Glamorosa. Biglang lumuhad si Lorenzo na ikinagulat nilang lahat. Please, Madam. William, muling pakiusap ni Lorenzo. Aaminin ni Elena na lamambot ang kanyang puso para sa ama. At gusto niyang makiusap kina William at Madam Glamorosa. Pero biglang dumating si Valeria na galit na galit. Lorenzo, stand up. I told you that I will find a way. Galit na sigaw ni Valeria at pilit na pinapatayo si Lorenzo. Why did you lower yourself for these selfish people? Tanong ni Valeria na galit na nakatingin kay Madam Glamorosa. I guess, you're talking about yourself. Nakangiting tanong ni Madam Glamorosa. Siya ay hinding-hindi nagpapa-intimidate sa kahit na sino. Ha! Let's go, Lorenzo. Makakalaya na si Veronica bukas. There's no need na magmakaawa ka sa mga taong ito. Si Valeria, I will remember this, Glamorosa. Banta nito. I won't forget, Valeria. Malumanay lang ang sagot ni Madam Glamorosa pero may diin. Let's go, Lorenzo. Hinila na ni Valeria si Lorenzo papalabas ng mansion. I'm sorry, Mommy. Paumanhin ni Elena. It's not your fault, Elena, na sila ang naging pamilya mo. Nakangiting sagot ni Madam Glamorosa. The drama is over.
Let's continue eating, utos nito at nagsimula ng kumain muli. Nagpapasalamat si Elena na naiintindihan ni Madam Glamorosa ang kanyang sitwasyon. At malaki ang utang na loob niya sa pamilya ni William sa walang sawang pagsuporta ng mga ito sa kanya. Si Melinda ay tahimik lang pero parang sisibog na siya sa galit. Akala niya ay mabubulok na si Veronica sa bilangguan. Damn you all! Galit na sigaw niya sa kanyang isipan. Sa di kalayuan ay andin pa rin ang ginang at ang lalaki na walang sawang nagmamasid sa mansyon ng mga Del Fierro. Malayo lang sila ngunit alam nila ang mga nangyayari. May hidden CCTV na nakalagay sa mansyon ng mga Del Fierro. May mga spy sila na hindi alam ni na Madam Glamorosa at William. Sinuwerte pa rin si Lorenzo at Valeria. Pero tingnan natin kung hanggang saan ang swerte ng dalawa. Nakangising sabi ng ginang. Mayaman din ang pamilya ni Valeria. Sabi ng lalaki. I know, but, pabitin na sabi nito. If we exposed their illegal doing ay babagsak din sila. What about the share of Zamora? Nakuha mo ba ang lahat? Sunod-sunod na tanong ng ginang. Natahimik ang lalaki at napabuntong hininga. He did his best but failed. I'm sorry, we only got half of the shares. The remaining 50% is anonymous. Sagot ng lalaki. What? Who the hell got the 50%? Nagtatakang tanong ng ginang. Walang nakakaalam. But the secretary said that the owner is willing to cooperate in taking over the Zamora company. I'm sorry that we didn't fully acquire it. Paliwanag ng lalaki at humingi ito ng paumanhin. There's nothing we can do about it. I just hope na madaling pakisamahan ang nakabili ng 50% share. It doesn't matter to me as long as nahihirapan ang mga Zamora. Sabi ng ginang. Thank you for understanding. Pasasalamat naman ng lalaki. Don't bother. Next target is the Del Fierro family. Nakangising sagot ng ginang. Back at Melinda's past, hindi natutuwa si Melinda sa nangyari. Andan na si Veronica, nabulok na sa bilangguan pero nakalaya pa talaga. Habang si Elena naman ay nagpapakasaya kay William. Siya, nga, lagi na lang palpak at hindi man lang makaganti. Gabi-gabi ay umiinom si Melinda upang makatulog. Para makalimutan ang bangungot ng kahapon na idinulot ni na Veronica at Elena. Pero palagi pa rin siyang hinahabol ng mapait na karanasan maging sa kanyang pagtulog. Ang nakaraan, best, pasyal tayo sa bahay ninyo. Masayang sigaw ni Melinda. Noon pa man ay masayahin na siya kahit hindi sila mayaman. Swerte niya at nakakuha ng scholarship sa mamahaling eskwelahan at nakilala si Elena. Naging mag-best friend sila simula noon. Siya ay nakatira sa dorm at palaging dumadalaw si Elena doon. Pero siya ay ni minsan ay hindi pa nakapunta sa bahay nila Elena. Sigurado siya na mayaman ito at excited siya makakita ng magandang bahay. Ang hindi niya alam ay medyo alanganin para kay Elena na magpapunta ng kaibigan sa mansion. Kailangan muna niyang magpaalam sa madrasta na si Valeria. Sige best, subukan ko munang magpaalam kay mama. Alang-inang sagot ni Elena. Ano, now na, bored na ako rito sa dorm. Hinila ni Melinda si Elena palabas ng dorm at sakto na may dumaan na taxi. Best, kailangan ko talagang magpaalam. Nag-aalalang sabi ni Elena. Ano ka ba? E-text mo na lang ang mama mo Elena. Utos ni Melinda. Nabuhayan naman si Elena sa ideya na ibinigay ni Melinda. Nag-text siya sa kanyang mama na papunta sila ni Melinda sa mansion. Nabigla si Evelyn ngunit pumayag din naman. Sakto daw ang pagpunta nila dahil walang tao. Si Lorenzo at Valeria ay busy sa kanilang negosyo habang si Veronica ay nasa paaralan o galaan. Nakahinga ng maluwag si Elena pagkabasa sa text ng kanyang mama. Ano best? Masayang tanong ni Melinda. Okay na best. Maghahanda si mama ng masarap na snacks for US. Nakangiting sagot ni Elena. Yawn. Masayang sigaw ni Melinda. Nakagaanan kaagad ni Melinda ng loob si Evelyn at masaya siya na nakatagpo ng ikalawang pamilya na maituturing. Si Elena na best friend niya ay para niya ng kapatid at si Evelyn ay para na rin niyang ina. Ang hindi alam ni Melinda na pumupuslit lang sila sa mansyon ng mga Zamora. Pinapapunta ni Elena si Melinda kung walang tao. Dahil tiyak niyang hindi makakapayag si Valeria na magpapasok siya ng bisita sa mansyon. Ito ang kauna-unahang bilin nito habang siya ay nag-aaral.
Buti na lang at pumayag ang kanyang mama na si Evelyn na maging kasabwat niya. Nagte-text si Evelyn sa kanya kapag walang tao ang mansion. Ganito ang naging setup nila sa mga nagdaang buwan na lingid sa kaalaman ni Melinda. Ang alam ni Melinda ay welcome na welcome siya sa mansion ng mga Zamora. Hanggang sumapit ang araw na hindi maiiwasan. Wala ang mama ni Elena dahil dinala ito ni Valeria sa bahay ng kanyang amega. Maglalaro ito ng mahjong at si Evelyn ang kanyang tagapaypay. Nag-aalala si Elena para sa ina dahil madaling araw na kung umuwi si Valeria basta galing sa kanyang mga amega. Pero wala siyang magagawa para sa mama niya. Sinabi naman ni Evelyn na walang tao ang mansion. Yun lang ay hindi napaghandaan ni Elena ang biglaang pagdating ni Veronica at ng mga classmates nito. Sisi, sino siya? Nakangising tanong ni Veronica. Classmate ko Veronica, pero uuwi na siya. Tayo na Melinda. Biglang inaya ni Elena na umuwi si Melinda. Hindi agad nakagalaw si Melinda dahil nagulat sa inasal ni Elena. Takot at nagmamadali na itong makaalis. Sa tingin naman ni Melinda ay mabait ang kapatid nitong si Veronica. Kaya, hindi sumunod si Melinda kay Elena at nanatili itong nakaupo. Hello, ikaw pala ang kapatid ni Elena. Nice meeting you, bati ni Melinda kay Veronica at inilahad ang kanyang kamay. Marco ang isang kilay ni Veronica at napangisi ng malapad. May new toy. Hiyaw niya sa kanyang isipan. Sakto at bored siya, may mapaglalaruan sila sa party. Hi, I'm Veronica. Nice meeting you too. Tinanggap ni Veronica ang kamay ni Melinda ngunit binawi din kaagad. Elena, maya na ako uuwi. Sabi ni Melinda, ang buong akala niya ay mabait si Veronica. Hindi niya alam kung bakit gusto ni Elena na paalisan siya. No, kailangan munang umuwi Melinda, giit ni Elena. Hindi niya gusto ang ekspresyon ng mukha ni Veronica. Dahil wala itong ginawa kundi ang mangbuli. Ha? Naguguluhang tanong ni Melinda. Sumama ang loob niya ng lihim para kay Elena. Pakiramdam niya ay ayaw nitong ipakilala siya sa kapatid na si Veronica. Sisi, it's still early. Why don't you join our party? Masayang tanong ni Veronica. Madami kaming assignments na kailangan sagutan Veronica. Next time na lang, tanggi ni Elena at naiinis na si Melinda sa kanya. Walang kaalam-alam si Melinda na gusto lang siyang protektahan ni Elena laban kay Veronica. Iniba niya ito ng pagkakaintindi. Wala naman tayong assignments Elena. Let's join your sister's party. Excited na sigaw ni Melinda. I like you girl. Malakas na sigaw ni Veronica at tinapik sa balikat si Melinda. Natuwa naman si Melinda na nagustuhan siya ni Veronica. Pero Melinda, naputol ang sasabihin ni Elena nang sumingit si Veronica. Ano ka ba Sisi? Magbonding naman tayo with your friend. Masayang sabi ni Veronica. Oo nga best. Let's enjoy. Sang-ayon ni Melinda. Hindi niya alam ang panganib na naghihintay sa kanya. Walang nagawa si Elena kundi ang makiparty kina Veronica. Si Melinda na inosente at walang kaalam-alam ay masayang-masaya na nakikipag-inuman kina Veronica. Drink it Melinda. Come on girl. Bottoms up. Sigaw ni Veronica. Drink. 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 Hiyawan naman ng lahat. Tanging si Elena lang ang hindi masaya. Ayaw niyang uminom baka may gawing masama si Veronica. Pero mapilit ito. Come on, Sisi. One shot lang naman. Masayang sabi ni Veronica habang ibinibigay kay Elena ang glass of wine. May pasok pa kami bukas Veronica. Ayaw kong uminom. Tanggi ni Elena. Ayaw niyang uminom at malasing. Ang killjoy naman. Come on Sisi. Look at your friend. Enjoy na enjoy lang siya. Sigaw ni Veronica. Pero ayaw ni Elena at hinila na si Melinda papunta sa kanyang kwarto. Sorry Veronica, may pasok talaga kami bukas. At exam pa namin, seryosong sabi ni Elena. Hindi siya makakapayag na i-bully ni Veronica ang nag-iisa niyang kaibigan. Halika na Melinda, pilit niyang hinila ang lasing na si Melinda. Let's drink best. Sarap naman nitong wine. Nakatawang sigaw ni Melinda. Lasing ka na Melinda, may exam pa tayo bukas. Si Elena na hila-hila si Melinda papunta sa kanyang kwarto. Let's drink Elena, masayang sigaw ni Melinda. Feeling nito ay umiinom pa rin kahit wala ng hawak na baso. Nang makapasok na si Elena sa kwarto niya ay mabilis niyang nilock ito. Buti na lang at natakasan nila si Veronica. At himala na hindi siya hinabol at pinilit nito.
Bakit kaya? Nagtatakang tanong ni Elena sa kanyang isipan. Pero hindi naman ito importante sa kanya. Ang importante ay walang nangyaring masama sa kanilang dalawa ngayon. Hindi alam ni Elena kung may iligtas pa niya si Melinda sa susunod. Basta ang importante ay nakalusot silang dalawa ngayon. At dito nagsimula ang pagkakalayo ng loob ni Melinda kay Elena. Naiinis siya sa tuwing palagi na lang silang umiiwas kay Veronica na ang bait ng pakikitungo nito sa kanila. Tuluyang lumayo ang loob ni Melinda kay Elena nang magkanobyo siya. Hindi na sila nakakapag-bonding tulad ng ginagawa nila noon. Naging busy si Elena sa paaralan at kay Dylan. At pakiramdam ni Melinda ay kinalimutan na siya ni Elena. Kaya nang magpunta si Veronica sa paaralan nila at imbitahin siya sa isang party ay pumayag siya kaagad. Na-miss din niya ang party na pangmayaman. Wala siyang kaalam-alam sa masamang balak ni Veronica sa kanya. Back to Melinda's past. Hello, Melinda. Nice meeting you here. Masayang bati ni Veronica. Nagulat si Melinda nang makita si Veronica. Hello, Veronica. Dito Karen ba nag-aaral? Masayang tanong ni Melinda. No, doon ako sa mas exclusive na all-girls school haha. I have a friend na dinalaw ko rito. And, pabiti na sabi ni Veronica. We're having a party. Want to join? Masayang tanong ni Veronica. Sure. Walang pag-aalinlangan na pumayag si Melinda. Excited siyang maranasan ulit ang party na pangmayaman. That's my girl. Let's go. Si Veronica na hinila si Melinda papunta sa kanyang kotse. Ngunit napatigil si Melinda sa paglalakad. Why? Nagtatakang tanong ni Veronica. Ayaw niyang mag-back out si Melinda. Gusto niya itong kalaro dahil bawat iutos niya ay sumusunod ito. Very perfect for her toy. Si Elena ay napakahirap pasunurin. Mas nakakatuwa si Melinda. Wala akong damit na maisusuot Veronica. Sosyal ba yung party na pupuntahan natin? Si Elena ay pupunta rin ba? Sunod. Sunod na tanong ni Melinda. Don't worry about your outfit girl. Punta tayo sa mall and I'll buy an outfit for you. About Elena, tawagan mo at nang maka-join din. Nakangiting sagot ni Veronica. Mas excited si Melinda dahil sa outfit na bibilhin ni Veronica. Mas galante pa ito kay Elena na nagtitipid. Kung alam lang niya na sakto lang talaga ang allowance ni Elena ng mga panahong ito. Mabilis naman na tinawagan ni Melinda si Elena. Best, pupunta ako sa party ni Veronica. Humabol ka sa party ha. Masayang sabi ni Melinda. Ano, huwag kang pumunta Melinda, nagulat si Elena. Kung paano nagkita sina Melinda at Veronica. Best, ayan ka na naman. Ang bait ng kapatid mo at bibilhan pa niya ako ng outfit. Bakit ba ayaw mong makipag-jamang kay Veronica? Nagtatakang tanong ni Melinda. You don't understand. Ang hirap ipaliwanag. Pero, huwag kang pumunta Melinda. Hindi agad ako makakapunta dyan dahil nandito ako sa province nila Dylan. Nag-aalalang sagot ni Elena. Hindi naman malayo ang probinsya nila Dylan. 4 na oras lang ang biyahe pabalik sa syudad. Pero matagal pa rin para kay Elena ang 4 na oras. It's okay best. Mag-e-enjoy na lang ako mag-isa. May Dylan ka na kasi, kunwari ay nagtatampong sabi ni Melinda. Huwag kang uminom ng marami best. Babalik din naman kami dahil baka magtaka sina mama at daddy kung hindi ako uuwi. Pero gagabihin kami best, i-text mo sa akin ang address at diretsyo na ako sa party. Mahabang litanya ni Elena. Nag-aalala siya para sa kaibigan. Sana lang walang mangyaring masama rito. At sana hindi magkatupak si Veronica at huwag maisipang ebuli si Melinda. Ipinagdarasal ni Elena ito. Okay best, don't worry. Promise na hindi na ako iinom ng marami. I just like the party and it hehe. Pangako ni Melinda. Napanatag naman ang kalooban ni Elena. Pinanghahawakan niya na hindi na iinom ng marami si Melinda. Okay best, ingat ka. Sabi ni Elena. Nang makitang ibinalik na ni Melinda ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa ay agad na lumapit si Veronica. Ano, susunod ba si Elena? Nakangiting tanong ni Veronica. Oo pero matatagalan pa siya Veronica dahil may group project pa sila. Pagsisinungaling ni Melinda. Sekreto ang relasyon ni Dylan at Elena at nangako si Melinda na itatago niya ito para sa best friend niya. Well, tayo ang mag-enjoy. Let's go. Excited na sigaw ni Veronica.
Bago sila pumunta sa party ay tinupad ni Veronica ang kanyang pangako na bibilhan ng outfit si Melinda. Kumpleto from head to foot. At may makeover pa. Halos hindi na makilala ni Melinda ang kanyang sarili dahil sobrang ganda niya na. Masayang masaya siya. Nang makarating na sila sa party ay napakadaming tao. Bahay daw ito ng kaibigan ni Veronica. Umuusok ang buong paligid dahil sa sigarilyo at amoy alak pa. Veronica, tawag ng mga kaibigan ni Veronica nang dumating siya. Hello guys, bati naman ni Veronica. Si Melinda ay tahimik lang sa kanyang likuran. Medyo awkward para sa kanya dahil hindi naman niya kilala ang mga kaibigan ni Veronica. Someone from the crowd stood up. At natameme si Melinda nang makita ang gwapong lalaki na papunta sa kanya. A perfect example of a tall, dark and handsome. And who is this beautiful young lady in here? Nakangiting tanong ng lalaki. Napayuko si Melinda at hindi agad nakasagot. Nahihiya siya. Samantalang ang mga merits na kaibigan ni Veronica ay ginalit siya. Veronica, sino ba yang babae na yan? Na-attract ka agad si Jake na ngayon lang siya nakita. Samantalang ikaw ay kung ano-ano na ang ginawa upang pansinin ni Jake pero hindi ka pere niya makita. Ang galing manggalit ng mga kaibigan ni Veronica. Your mouth candy. Saway ng isang friend. Bakit? Look at that girl. Pretendang na nahihiya mukhang type din si Jake. Hirit nito. Si Veronica ay cool lang at nakangiti pero nabuweset na ang kanyang gabi. Matagal niya nang gusto si Jake ngunit hindi siya pinapansin nito. Ngayon, ay napansin talaga nito si Melinda. Napatingin siya kay Melinda at biglang nagliyab ang galit niya. Sa lahat ng aakitin ni Melinda ay si Jake pa talaga. Haha, she's a friend of Elena and you know the drill guys, mahiwagang sabi ni Veronica. Natuwa naman ang mga merits na may mapaglalaroan sila. We very much know the drill Veronica. Just leave it to US. Excited na sagot ng isa. Good, and about Jake. He's not my type anymore. Nakangisi pa si Veronica na parang baliwala lang sa kanya ngayon si Jake. Pero ang kalooban niya naman ay galit na pala. But let's greet him and invite him to join with us. Masayang sabi ni Veronica at nilapitan sina Jake at Melinda. Hello Jake. Her name is Melinda. She's my friend. Masayang bati ni Veronica ngunit talagang deadma siya kay Jake. Napangisi ng hilaw si Veronica at binaliwala lang si Jake to save her ego and pride. Kaagad din naman umalis si Jake nang may tumawag sa cellphone nito. Napatingin si Melinda sa papalayong si Jake at nagsisi na hindi niya ito kinausap. Let's go girl, may nakahanda ng party for our group. Excited na hinila ni Veronica si Melinda. Nakangisi si Veronica nang nakakaloko. Walang ligtas si Melinda sa kanya ngayong gabi. Pumasok sila sa isang private room kung saan naghihintay ang inga-social erang merits na mga kaibigan ni Veronica. Let's eat and drink Melinda. Sigaw ni Veronica. Sige, masayang sagot ni Melinda. Ang sisirap ng mga pagkain na nakahain sa lamesa kaya ito ang unang nilantakan ni Melinda. Iwaw, ano ba yang dinala mo rito Veronica? Tanong ng isang merits. Ang takaw-takaw kumain. My gosh, segunda ng isa pa. Tumigil naman sa pagkain si Melinda nang makitang nakatingin ang lahat sa kanya. Ano ba kayo guys? Kumakain lang naman yung tao. Kunwari ay depensa ni Veronica sa kanya pero lihim na itong nakangiti ng nakakaloko. It's okay, Melinda. Kumain ka hanggat gusto mo. Just never mind them. Nakangiting sabi ni Veronica. Thanks Veronica, pasasalamat ni Melinda. Pero tumigil na siya sa pagkain dahil nahihiya siya. It's time to drink. Sky is the limit, huwag kang uuwing walang nabingwit. Sigaw ng mga kaibigan ni Veronica na may dalang mga beer at wine. Alanganin naman ang ngiti ni Melinda. Noong party sa mansion ng mga Zamora ay hindi naman ganito. Ngayon ay ang baho at punong-puno ng usok ng sigarilyo at iba ang mga kaibigan ni Veronica kumpara sa una. Bigla tuloy siyang kinabahan at nag-text kay Elena. Tinanong niya kung nasaan na ito pero walang reply. Come on girl, let's drink. Sigaw ni Veronica at binigyan ng beer si Melinda. Tinanggap naman niya ito. Mga 2 bote ay uuwi na siya. Ayaw niyang malasing tulad ng dati dahil wala si Elena na aakay sa kanya. Matapos nga makainom Melinda ng 2 bote ay nagpaalam na siya kay Veronica. Veronica, uuwi na ako.
May pasok pa kami bukas. Si Melinda. Hindi siya pinansin ni Veronica at patuloy lang ito sa pagsasayaw. Lasing na si Veronica dahil sa dami ng nainom. Pero ang masamang balak niya kay Melinda ay nasa kanyang isipan lang. Veronica, sigaw ni Melinda upang marinig ni Veronica. Aalis na ako, muling sigaw ni Melinda at humakbang na papalabas ng kwarto. Ngunit biglang hinila ni Veronica ang kanyang buhok. At masakit ang pagkakahila nito. Aray, ang buhok ko Veronica, sigaw ni Melinda. Saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang party. Nakangising tanong ni Veronica. Uuwi na ako, nauutol na sagot ni Melinda. Ibang Veronica ang nakikita niya ngayon. No, maaga pa. Come on, let's drink. Nakatawang sabi ni Veronica at hinila si Melinda pabalik sa kanyang kinauupuan. Hindi na ako iinom Veronica. May pasok kami bukas at bawal ang absent sa klase. Paliwanag ni Melinda. Ganun ba? Nakangising tumingin si Veronica kay Melinda at kumuha ng adobong manok. Oo, kaya uuwi na ako. Muling palem ni Melinda. Kumain ka muna, sabi ni Veronica at pilit na isinubo kay Melinda ang adobong manok. Napasigaw si Melinda dahil hindi siya makapagsalita. Hinawakan niya ang kamay ni Veronica upang itulak. Dahil kung hindi niya gagawin ay mamamatay siyang mabibilawkan. Biglang naging demonyo si Veronica sa kanyang paningin at takot na takot siya. Nang makalayo na si Veronica sa kanya ay isinuka niya lahat ng isinubo nito. Ang dumi na ng mukha at damit niya dahil sa adobo. Eyo, gross, yucks, sigawan ng mga kaibigan ni Veronica. Pauwiin mo na ako Veronica. Pagmamakaawa ni Melinda. Ha, ngayon ay alam mo na kung saan ka lulugar. Nakangising tanong ni Veronica. Natigilan naman si Melinda at hindi alam ang sasabihin. Bakit biglang nagalit si Veronica sa kanya? Naguguluhang tanong niya sa kanyang isipan. What do you mean? Nagtatakang tanong ni Melinda. Playing may amnesia lang girl. Tanong ng isa sa mga kaibigan ni Veronica. Ha, si Veronica na walang maintindihan. Nilandi mo lang naman ang ultimate crush ni Veronica na si Jake. Hirit ng isa. Ngayon ay naintindihan na ni Melinda. Pero hindi naman siya lamandi. No, wala akong ginawang ganyan Veronica. Hindi ko alam na crush mo si Jake at hindi naman ako nakipag-usap sa kanya. Paliwanag ni Melinda. Too late for that. I saw it with my own eyes. Nakataas kilay na sagot ni Veronica. Pero, hindi na ituloy ni Melinda ang sasabihin ng bigyan siya ni Veronica ng wine. Drink this and I will let you go. Nakangising iniabot ni Veronica ang wine. Nag-aalinlangan si Melinda na tanggapin ang wine. Baka malasing na siya ng tuluyan. Wala siyang matatakbuhan dahil hindi pero nagre-reply si Elena sa text niya. Tanggapin mo na yan girl kung ayaw mong mas uminit pa ang ulo ni Veronica. Sigaw ng isa sa mga kaibigan ni Veronica. Walang nagawa si Melinda kundi ang inumin ito. Good toy. Masayang sigaw ni Veronica. Biglang nahilo si Melinda at umikot ang kanyang paningin. No, sigaw ni Melinda sa kanyang isipan. Rommel, here's your gift. Tawag ni Veronica. May lumapit na lalaki kay Melinda at inamoy ang kanyang buhok. Smells nice. Thanks for your gift Veronica. Can I take her? Nakakalokong tanong nito. Of course. Masayang sagot ni Veronica. No, sigaw ni Melinda sa kanyang isipan bago siya mawala ng ulirat. Hinanap ni Elena si Melinda ng gabing iyon. Pero hindi niya ito nakita. Napabalikwas ng bangon si Melinda at dali-daling uminom ng tubig na nasa bedside table niya lang. Gabi-gabi ay ito ang bangungot na kanyang kinakaharap. Tapos sina Elena at Veronica ay maayos lang naman ang buhay. It's unfair. Malakas na sigaw ni Melinda. I will let you two suffer what I experience. Sigaw ni Melinda.